Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. Eto na naman tayo, Ate Syra, sa Yes, ating magandang tanghali po. isa namang episode ng Viajero. Nandito tayo ngayon sa Vegan Ilocos Sur. And it's our 6th live na since we akalain mo started. yun. Yes, grabe. At malayo-layo na din ang ating napuntahan. Yeah, so nandito tayo ngayon sa Irene's Vegan Empanada. Now, imagine ilang taon na nga ito? It's 90 plus years na, kuya. So Yes. it started in 1930. Yes, 1930. So, it's 96 years. Wow. 96 years, grabe. Parang presyo lang ng ng gas. gasolina kahapon. Yes. Actually, wala And na then pala yung 100. Irene's Empanada, kuya, it's Yes. 4th generation na. Talaga? Yes, 4th generation na. Kaya excited din akong matikman yung empanada nila. Wow. Yes. So, anong kakaiba sa empanada dito? Sabi daw kasi, magkaiba yung sa north, tapos iba daw North. yung dito. Ilocos? Ilocos. Okay. Yes. Ilocos Norte. Norte. Iba daw. So, malalaman natin ngayon. Sige. So, excited na Are you ako guys kumain. excited? Paki-comment below. Oo. Kami naman, pwede ba kami Yes. kumain din? Kasi, Waiter. Ma'am, sir, ito na kayo ng empanada. Maraming salamat. hindi po yan yung mascot lang po yun. Kayo mag So, ito So, yung kanilang empanada, kuya. Iba nga talaga. Kasi, Yung sa Ilocos Norte, orange. yung kinain natin kapon. Yes, yung kinain natin kahapon, orange siya. Tsaka tingnan natin kung yung laman is same ba. Ano ba yung sa Ilocos Norte? As far as I remember, Game. Sige lang. may longganisa din ba yun? Longganisa, tsaka egg, and then papaya, kuya, and then munggo. So ngayon, Papaya. papaya din siya. So, apparently, yung empanada dito sa Ilocos, color-coded. Kapag nandun tayo sa norte, it's kind of reddish or orange pala, sorry. Orange yung balat. And then So, may dito sa sur, is ito, plain lang. Tapos and ito, brownish. kuya, napansin ko, parang kakaiba yung egg nila. Kasi, Kasi, tingnan mo. Para rin siya salted egg. anyway. Hindi so, yung yolk, oh. Yeah, Diba? so mukhang nag-agree daw na i-differentiate para hindi din magkaroon din ng identity. So while Ilocos empanada is popular all over the country, pero at least dito may differentiation. So kapag orange, it's norte. Kapag dito sa south, it's So kahit sa So, Ilocos, natural- kuya, natural iba-iba color. din yung empanada nila. pati yung flavor, di ba? Yes, flavor. So ano daw yung Ito ay yung classic? pork empanada. Pork Titikman longganisa. Natin. Ay, pork longganisa. Yan. Yes. So, Pero tikman natin. marami ng variants. Meron ng bagnet, Yes. merong tuna, May merong sisig. Sisig? May sisig. So pag pumunta kayo dito sa Ilocos Sur, hanapin nyo yung Irene's Vegan Empanada Empanada. dito sa Calle Crisologo. Crisologo. Pero yung main nila nasa park. Doon mas maraming variants doon. Now, paano nag-originate yung empanada sa tingin mo? Chinek mo ba sa Google? Yun ang hindi ko po alam. Alam ko lang po masarap siya. Okay. I think yung empanada kasi parang loosely translated as wrapped in flour. It's a influenced by Latin America or maybe Spaniards na is the food on the go. Siguro nung unang panahon, ang hirap magbiyahe na wala pa namang Tupperware dati, wala pa namang mga kubyertos na will make it more convenient para mag-travel with food. Kaya ito yung mga binabalot na pagkain, naka-wrap na, so ready to eat. So it's a food on the go. Food on the go. And yan yung parang origin ng empanada. Tapos Parang nalaman wrapped ko in din, flour. kuya, na ito is made from rice flour daw. Okay. Yung pinaka-dough niya. So, kakaiba talaga.
Kasi So, sa amin, iba yeah. din. Sa inyo, iba din? Iba so, din. sa inyo, ano anong empanada doon sa inyo? Parang nga din siyang bake, pero hindi. Tapos maliliit siya. Tsaka yung dough niya, ang kapal. Tapos meron din iba-ibang flavor. Merong tuna, may pork, may chicken. Pero yung pinaka-favorite ko yung tuna. So, check nga natin sa ating mga kasama Yes. kung ano naman yung klaseng empanada sa inyong lugar. Paki-comment po kung ano yung mga empanada sa inyo. Kasi iba-iba po. Ay, shout out po pala kay Kuya Christian. Nanonood po siya. Hi, Ate Weng. Aabot ba yung empanada dito? Nandito po si Ate Weng. Siya Hindi po yung makakapagsalita makakasagot. kasi nakatatlo na empanada. Hello po kay Ate Celine. So, iba-ibang mga lugar, iba-iba yung empanada. I Yes also po. grew up na mas maliliit yung mga empanada. And ang kaiba nito, napaka thin lang yung crust at Yes. madali kumakain lahat. Ang naalala kong empanada sa amin is yung meron siyang part na parang matigas. Diba? Kasi yun yung pang seal. Yun din yung nakagasnan kong empanada. Medyo makapal yung kanyang dough. Sa mga nanonood, ano ba yung empanada ninyo? Comment kayo below. Yes. Ayan, may mga nagbabati. Yes. Sige. Magandang tanghali po sa inyong in lahat. fact, yung empanada nga, so ayan, so sabi ni Ate Judith, hello, patuloy na nakasubaybay ang GK Missionville. Yes, So diha sa ating- GK Missionville sa Iligan City, unsa empanada diha sa inyo ha, dapita. Maayong buntag. Sabi din ni Ate Darlene, sa kanila daw transparent ang dough. Talaga? Transparent? Paano yung transparent ang dough? Parang naiintrigue ako. Anong lasa nun? Anong tsura Talaga? nung transparent na Ate, dough? padala sa atin ng picture. Ate, pagdating po namin sa Northern, alams na. Si Tito Kailangan po Pons, taga Cavite, Mm. nag-message. Sabi ni Tito Pons, pauwi empanada dito sa GK Cavite. Sige po, singilin mo si Nico. Ha? Singilin mo si Nico. Shout out kay Kuya Nico Navida. Naghihingi ng empanada si Tito Pons. Ayun. So, Shout out po kay Kuya Francis from Irene's Vegan Empanada. Ay, hello po. Si ate pala. Oh, sila yung may-ari dito. Siya po yung may, oh yes. So, pag pupunta po kayo dito, hanapin nyo lang po siya. sabi ni Jeffrey Rigunay, Sir Toy, pabalot naman. Pupunta po kami dyan. Magbabalot si Sir Toy. Ilan Sir Toy yung dadalin mo? Hello, Ate Jeremy. Watching daw from... Sila Kuya Clips, actually, Yes. maya-maya nandito na rin yun. Pero dumaan muna sila sa Ilocos Norte at kumain naman ng crispy dinuguan. Dinuguan. Ang Sarap nun. the best at napakasikat na crispy dinuguan sa Ilocos Norte ay yung dawangs. No? Pag kinain mo ba yan, Kuya, may crunch? Crunchy. Hindi pwedeng i-take out kasi mabilis siyang lumambot. Sabi nga Hindi ni na siya Kuya Clips, crunchy. busog na daw sila sa crispy dinuguan. Sarap Yes. nun, Kuya. Naimbag nga Naimbag na nga aldaw, adlaw. sabi ni Ate Gabi, ang ating bisdak na Ilocana Yes. na nasa Sabi ni Ate Tacurong City. Judith, yung empanada daw sa Iligan City ay parang flower ang shape at may Flower. munggo sa loob. Munggo naman yung gamit nila. Parang may hirapan kang kainin nun eh. Kasi- Kasi parang pwede i-display mo na lang siya, flower eh. Flower. Sabi ni Crystal Joy Sanchez, hello po, watching from Sorsogon Hello City. po sa mga taga Sorsogon. May bayani challenge po tayo dyan. Yes. Kung hindi aagawin ng bataan. Bayani challenge. Agawin. So, magkita-kita po tayo sa Sorsogon City. To, si Ate Jeremy Sai, padara naman. Very waray talaga. So, kung meron po kayong meron kayong comment, meron kayong gusto ipabati, or meron kayong gustong pag-usapan, i-comment nyo lang po. Comment down below.
Now, naalala ko, noong pumunta kami sa Tawi-Tawi naman, sa Mindanao, nag-order kami ng tawag nila pastil. Ano yung Akala ko, pastil? yung pastil sa mainland is yung Yung rice. rice with ulam and then nakabalot. Yes. Pero nagulat ako, ang pastil sa Tawi-Tawi is itsurang empanada. Empanada. And, surprise! May sauce siya. Masarap yung sauce at mainit. Pwedeng madami para malunod yung empanada. Pero ang surprise doon is that ang laman niya. Ano yung laman? Ang laman niya ay bihon. Huh? Vermicelli, yung bihon. As in pansit na. Pansit. Yan yung empanada sa Tawi-Tawi. Ang tawag pastil. So, speaking about parang on ang the weird go. niya, no? Pero kung Kung ako, parang naano din ako natikman. exactly, ganun din yung reaction ko. Pero yung asawa ko, si Colleen, gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya yung sauce, medyo mainit, may nasa, minsan nga, thermos pa eh. Kasi mas masarap pag mainit yung sauce. Pero ako mukhang, siguro dahil in-expect yung iba, na gaya ng empanada na ganito. Kasi may ganito karne. yung Yeah. mga na ano natin. So, shout out daw kila Tita Jo Magbuwal. Hey! Kila Tita Jo, doon kami, pinatulog kami doon At pinakain. Huwag mo muna yung pakain sa... Puro pagkain yung nasa isip eh. At Hindi, ang Tita sarap Jo kasi. Ang sarap Magbuwal yung at pinipare kila po nila. Tita Marinette Magbuwal from GK USA. So, maraming salamat sa pagpatuloy nyo sa amin. Yes. Diba? Yung nga kuya, sabi ni Ate Gabi, yes, masarap yung pastil nila. Lumpia na bihon ang laman. Diba? Parang very interesting. So sabi ni Kuya Nix, Toy, Padi, ang bilin kong longganisa. Ayun. Nako, ayan na. Hello po sa ating 20 viewers. Now, yung sa usaping, again, ang empanada, it originated pala as a parang food on the go. Na baon ng ating mga that's influenced by Spaniards and na-pick up natin. Kung ang pastil sa Tawi-Tawi ay yung mukhang empanada pero pansit yung loob. Yung pastil naman sa mainland, Mindanao, lalong-lalo na sa Lanao, Maguindanao, ay yung talagang kanin. At Oo, saka, ganun din po sa amin yung pastil. Yeah, kanin tsaka Yung may mga shredded mga na chicken. Diba? At tamang-tama ngayon dahil nag-end yung Ramadan. So, binabati namin ating mga kapatid ng mga Muslim sa kanilang Hari Raya. So, makikisa tayo sa ating mga kapatid ng Muslim sa pag-celebrate ng Hari Raya or end ng Ramadan. So, yun din, yung mga dati nating mga, or even up to now, may mga kultura na nandun pa rin yung mga pagkain na food on the go. Hindi lang siya snack, pero food on the go. Kumbaga baon, di ba? Sa inyong lugar, ano yung kung hindi man empanada pero or hindi man pastil na nakabalot sa dahon ng Sa saging. dahon ng saging. Sa inyo, ano ba yung mga usual na parang binabaon ng mga lolo mo, lola, or hanggang ngayon? May naalala ka ba? Kasi sa amin po, At sabihin mo pala taga saan ka? Ay, taga Carigara po ako sa Leyte. Shout out po sa mga taga Leyte. Nandito na po ang inyong mascot. Ay, Meron ba? Meron ba sa naisip ko lang kasi yung mga root crops. Yun yung nakalakihan ko kasi eh. Pag every time naaalis kami, yun yung pinapabaon din. Sa inyo po, ano po yung mga food on the go ninyo? Paki-comment po. Yeah, shout out daw, sabi ni Cheryl Sarmiento Alarde. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa inyo, Kay kuya, ano Marbs yung food on the go Magparok. sa lugar ninyo? Sige, sa amin, wala rin kong maalala na. Meron kami empanada, pero kasi malakas din yung influence ng Spaniards. Pero the usual, Chinese maybe, like lumpia. Oh, yeah. Meron din mga ganun. At the usual food on the go na nakabalot would be yung mga kakanin. Yes, Diba? oo. Either Kakanin, cassava yes, or oo. rice. Yan, mga food on the go. Yung ibos or yung Ano- rice. Ano yung Yung ibos?
ano ba yung, sa Tagalog yung ibon? Marami tayong nalalaman Merong ngayon, rice guys. sa loob na boiled. So, minsan malagkit. So, Ah, nakabalot okay. lang siya ng dahon ng coconut, ng yolk. So, yun. So, those are food on the go na, again, it is for convenience. Yun dati yung version of baon. And- Speaking of baon, kuya, Yes. kasi ngayon, very curious ako, especially sa mga nangyayari sa pagtaas ng gasolina. Yung Yes. ating mga farmers, ano kaya po yung mga food on the go nila? Ano yung baon nila ngayon? Sapat ba yung kinikita nila para makabili pa ng pangkain nila? Yeah, No? so usually kapag may pasok yung mga anak nyo, magkano yung baon sa school, or kayo naman pag sabi nga ni Ate Syra, pag kayo din magtatrabaho, ano naman yung baon nyo? Yes po. And dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, paano kaya maapektuhan ito? Paano maapektuhan yung baon ng ordinaryong Pilipino pang araw-araw? Dati ba bumibili kayo sa Andox para dadaan sa Andox para may pang lunch, or kung magmamahal, ano ba yung discarding gagawin natin para malampasan itong crisis na ito? So pwede kayo mag-comment. Shout out daw, nandito si Marvis Magparok. Sabi niya, kanin yan tapos shredded na manok na Na maanghang na ang sauce. sauce. Yan yung Yes. usually pag pastil, di ba? Yes. Opo. At meron pang yung parang coconut base na parang powder na kalimutan yung pangalan. So pwedeng i-comment ni Yeah. Ate Gab. Diba? Ito masarap sabi ni na- Kuya Christian, Kuya Chan, yung food on the go daw. Same with Ate Darlene, mga kakanin kadalasan. Yes Yeah. po. Katulad daw po ng iraid, nakasaba, suman na malagkit na bigas, tapos sarungsong at muron. Sarap nun. Yung muron? Muron, Naalala ko, opo. si Ate Darlene ng Northern Summer. Gumagawa yan ng muron. Diba? Sana pagdaan natin ng Northern Summer, makatikim kami ng muron na gawa sa Allen. Sabi ni Kuya Mark, bakit daw yung root crops lumaki? Ako daw hindi. Yun ang mahirap na tanong. Pero at least cute. Do you agree, guys? So, pagpasensyahan na lang po, gutom lang yan kasi nakakaingit yung mga kasama namin Kaya tapos nga na po kumain. eh. Pero kami, kailangan muna magtrabaho. Yes. So, si Alexander Dahab, si Kuya Alex ng ating IT team. So, nagsabi na suman din yung kanilang go-to. Sabi ni Ang mga Kuya on the Jeffrey, go. Sir Dan, naghihintay ng pakbet. Wow! Jeffrey? Pagkain na naman po ang naghihintay. Jeffrey ng? Jeffrey Gunay. Yay! So, Hello maya-maya po. po, pupunta tayo sa GK community natin sa San Vicente, Ilocos Sur. Sabi ni Kuya Clipsterhan nyo kami, wala kami baon. Pero sa totoo, itong klaseng empanada na to, mas masarap kasi siya kapag bagong Luto. para Yes. crunchy. Mm-mm. So, pasensya na Tito Pons. Tapos yung iba po, nung yeah. empanada nila kuya, no, pwedeng ketchup yung ilagay mo or pwede ring suka. Ikaw kuya, ano yung mas Kaya, preferred mo? Kaya tama, yung dito daw, yung traditional na empanada, is suka talaga yung gamit. Pero sa norte, Ilocos Norte, marami rin gumagamit Ketchup. ng ketchup. So, it's up to you. Pwede nyong experiment kung ano Yes. yung mas okay sa inyo. And also, yung sa laman niya, dito, traditionally, is rice. Rice yung Rice yung flour. cover. Rice flour. Yes. Yung balot. Sa Ilocos Norte naman, yung regular flour, wheat Yes. flour siguro. Pero yung laman, yung cabbage, at minsan, ang pinakamasarap is yung papaya. Papaya. Yun So daw yun yung mas daw po masarap yung talaga, yung classic. nagiging alternative nila. So kung walang papaya, cabbage. Cabbage. Kasi yun yung mas At the same time, madami. kung walang cabbage, papaya. Yeah. And minsan naman, toge. Yung laman. yes. Na mas madali. Yun din yung ginagawa ng mga kapampangan. Gaya ni Kuya Sai. Toge daw yung laman. Diba? So, Parang curious ako dun sa kuya, yung sisig yung laman. Hindi ko po Talaga? yun na-try eh. Oo, sisig yung laman ng empanada. Sa inyo ba, ano po ba yung laman ng empanada ninyo? Pwede pong paki-comment para alam din po natin kung ano yung iba't ibang laman yung ng sinasabi niya lang empanada. po,
na mag-comment naman kayo para makakain naman kayo. Para makasubo Ganun ako. pala yun. Kasi dito na siya, oh. Ready na siya to subo. Pero back to the question or conversation na sa ngayon dahil sa pagmahal ng mga presyo ng bilihin, anong magiging diskarte ninyo para malampasan yung krisis? Sinasabi nila na baka Tuesday next week, baka tumaas ulit. Though inaasahan natin dahil naaprubahan na yung ng Malacanang yung pagtanggal ng excise tax. Hopefully, mas bumaba ng konti. Pero kung tataas ulit next week, so we have to make, dapat paghandaan natin. Ano mang pwede natin maging mga diskarte. Ooh! May nag-send po ng 99 stars. Wow, thank you Si sa Kuya, 99 stars. Kuya or Tito, Danilo Ablen. Maraming salamat Si po, Kuya Kuya. Danilo Kuya Ablen. Danilo Ablen. GK, Wow. ng USA. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Kumusta dyan? stars. Kung kaya lang namin padala ka ng empanada, padala ka namin empanada. Pero thank you, kapatid. Sabi ni Ate Aileen, sa Iligan daw patir ang food on the go with salted egg. Ano po yung patir, Kuya Dan? Alam mo ba yun? Hindi ko alam. So, pero Ano natin, interesting Aileen? dahil Paki-explain po. okay lang yan dahil dadaan yung biyahero dyan sa Iligan City at titikman natin yan. So, sa ngayon po, sa mga first time na nakasama natin, ang Gawad Kalinga ay gumagawa, bumabiyahe sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ay, ito Kuya, may sa- advertisement tayo. Yes. Mm. Syra, ang ganda mo. Ano gamit mong skincare? Naku. Mukhang magkakaroon ng ibang episode, yung mga ganyan. Ano na tayo? Makeup tutorial, skincare. So, yeah, Get ready with me. Dalawa sila ni Weng. Yes po. So, yun po. lang, So, Ate Weng? yung biyahero, umiikot tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para ipakita, i-highlight yung iba't ibang mga hope stories on the ground. Yes. Mga small acts and local acts of heroism. Also, in order the to same time. also balance yung hindi magagandang balita na nangyayari sa Pilipinas. So, kung saan man naaabot ang gasolina namin, bahala na si Lord. Pero importante mapuntahan yung lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Yes. In fact, there are a lot of communities na mas lalong nahihirapan ngayon at mas kailangan nila ng presensya. Kailangan nila na makumusta at kailangan nilang na may makakwentuhan man lang or makasama sa mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Kaya po, abangan nyo rin kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kung kailangan lalakarin. Kung kailangan maghabal-habal, or kailangan magbabangka. Yes. Dahil ang biyahero ay sumasabay sa biyahe ng Ng bawat bawat Pilipino. So, pero hindi pa yun yung end, ha? Kasi, oo, ano pa yun? Yung tagline. Alam na nila eh. Pag magsalita na ng ganyan, patapos na. Ayun, sabi ni Ate Aileen, para din siyang pastil. Yung patir, okay. No, sarap talaga. Okay ah. Sarap. Ano pong mga tanghalian nyo ngayon? Happy lunch po, everyone. So sabi ni Ate Cheryl na yung may-ari dito sa Irene's Empanada. Kuya, nagbigay na naman si Kuya Dan na sisig chicken. 1,000 stars. Wow, thank you. Kuya Danilo. Thank you so Mabuhay ka. much po. Kaya nang makabili ng Ilang empanada. So malapit sa Fernandina Hotel pala. Sa Ciudad Fernandina Hotel. Nandun yung makikita yung iba't ibang mga variants ng Irene's Vegan Empanada. So pag mapadpad kayo dito sa Ilocos Sur, sa vegan, punta kayo malapit sa Ciudad Fernandina Hotel. And dito sa mga vegetarian, tamang-tama to sa inyo, yung vegan longganisa. Yes. Alam mo ba yun? Hindi, Nakatangkad pag po vegetarian kasi, di ba? Gusto Nakatangkad vegan. yun, Kuya. Vegan, di ba? So, pero yung vegan longganisa. So,
Ang dami ng sinan ni Kuya Dan. Maraming salamat po. God bless. Okay, so sa mga dadaanan nating lugar, after nito, we'll go to, of course, the rest of Ilocos Sur, and then tatawid tayo ng La Union, and then Pangasinan, pupunta rin tayo ng, I think, Benguet. So, sa mga kasamahan namin, sa mga lugar na yon, ihandaan nyo na. Anong pwede natin, hindi lang pagkain na, kasi yung pagkain sa kanya lang talaga. Pero ako, mas interesado ako dun sa mga, ano yung mga kwentong bayanihan sa lugar ninyo. So, shout out sa Northwestern University. Galing po tayo dyan kahapon. It's matagal ng partner yung Northwestern University. Lalong-lalo na yung Dawang family dyan sa Ilocos Norte na matagal nating kasama. Kasama yung dating chikihead natin, the late Tito Medel Dawang, at yung kanyang mga anak ngayon at ang kanyang may bahay na nandyan pa rin. We're very strong advocates of GK. At saka yung Northwestern University, we're now exploring other possible modes of partnership. Yes. After more than 10 years of being together, ano pang pwedeng i-explore na anong pwede maitulong ng universidad plus yung Gaud Kalinga doon sa mga communities. So, at itong isa, hindi ko mabasa. Juan Luna. Oo nga. So, kanina, galing din kami sa Badok, Ilocos Sur. Kung saan pinanganak? Trivia. Doon pinanganak pala si Juan Luna. Yung kilalang pintor. Okay? Yung kuya ni Antonio Luna. Akala ko kuya ko. At imagine si Juan Luna, di naman pala talaga sila taga doon, pero parang yung parents niya were nagbabiyaheng mga merchants. And then doon na abutan, doon nanganak yung kanyang mama at doon na nagstay for a while. Now, si Juan Luna, imagine at 17 years old, at 17, licensed pilot na. Oh. At 17. Patindi. Di ba? So, Wala akong masay. imagine yung mga bayani natin. Maganda na i-review at alamin natin yung kanilang buhay because we get inspiration. Kung iisipin yung at the time na sa panahon nila, wala pang At a masyadong young age, internet, wala pang masyadong when you want to learn, ang dami mong kailangang pagdaan ng hurdles. Yes. Both mahirap, mayaman, mas hindi madali yung mag-pursue ng something na kumbaga, pursuit for learning. Pero imagine si Juan Luna at age 17, licensed pilot. And nung napunta siya sa Spain, ang dami yung nakuha ang award, starting with yung painting niya na The Death of Cleopatra. Ang ganda, tinignan ko sa internet, ang ganda ng painting. Pero pinakasikat niyang painting ay yung Spolarium. Okay? Na naka-display sa National Museum. So, it's an invitation na sa ating lugar, tingnan natin sino ba yung mga local heroes. Hindi lang yung nasa textbook. Kunyari, sa Marawi, nandyan si Amay Pakpak na hindi namin napag-aralan. Pero for sure, maraming local heroes sa inyo na sa ating ikot sa Biyahero, pwede natin i-highlight to inspire the youth, to inspire us Filipinos that may perhaps ang daming mga hindi magagandang balita, pero ang dami ring mga local heroism, mga local acts of bayanihan na nagaganap, na huwag tayong mawala ng pag-asa. So yun. So, to, sabi ni Ate Gabi kaila Ate Diana Grino, masarap ang version nila ng empanada. Homemade ang kanilang longganisa. wow. Masarap talaga pag mga homemade kasi it was made with love. Yep. At ang mas masarap dyan, yung libre. Yes. Alam nyo, ito 70 pesos lang. Tipid na tipid pero sulit. Kasi wala na kaming budget para sa pagkain. Mahal kasi yung gasolina. Saan naabot ang 100 plus. 70 pesos mo? Pero at least to 70 pesos, sold na. Kaya, plus, isa lang yung order namin kasi kailangan pakainin si Weng na mas madami. Kasi maingay kapag gutom. Maingay kapag gutom. Kaya, kailangan namin magbawas ng pagkain para si Weng maraming makain. Diba? Kalinga moments. So, at ngayon,
Diyan po nagtatapos ang ating isa na namang episode ng The Hero. The Hero? It's a daily kwentuhan na hindi man kayo namin makasama sa aktual na pag-ikot sa ating mga komunidad, sa ating mga partners, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero sana makasama namin kayo every Sa 12 pamamagitan o'clock nito. tanghali. 30 minutes lang to. Yes. At araw-araw, na sama-sama tayo. Let's celebrate our oneness. Let's celebrate our togetherness in spite of our distances. And again, highlighting ano yung ganda ng Pilipinas, Pilipinas. at galing ng Pilipino. At Ang dahil kwento. dyan, and because of that, let's end this This- with 1, 2, 3. The The Hero, ang biyahe ng bawat Pilipino. Dito sa Bigan, Ilocos Sur, Walang iwanan. iwanan!